tayo natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sa Ebanghelyo, hinirang si San Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel. Tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan, tularan ang pagiging bukas at masunurin ni San Jose. Manalangin tayong matulad sa Kanya upang atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa misang ito, upang tayo maging karapat-dapat, halina mga kapatid, buong kababaang loob nating isipin, aminin, hingin ng tawad sa Diyos ang mga nagawa nating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, O Kristo. Gloria in excelsis Deo. Inaral ka namin, angking kapurihan, Panginoong Diyos. Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na maawa ka sa amin.
kahilingan, ikaw na nagtuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Santo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga, at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay.
Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong naghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. At ngayon, itinatampok ang Annunciation to Joseph. No? At napaka makahulugan sa atin, mga taga rito sa parokya,
at dambana ni Poong San Jose ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Pwede nating maunawaan na bawat pamilya, bawat mag-asawa ay pwedeng magpatotoo na lahat dumaan sa pagsubok. Amen? Pero kung walang pananampalataya, tiwala sa Diyos, hindi malalampasan. Katulad na lamang ng nangyari kay San Jose. Batid natin na sunod sa mahal na Birhen, nariyan ang ating patron, si Poong San Jose, upang ating matularan sa kanyang tiwala at pananampalataya. Sabi dito, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. No? Ngunit bago sila nakasal, natagpuang si Maria ay nagdadalang tao. At ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi na tinag si San Jose sa pangyayaring iyon. Sabihin nating divine motherhood, mahiwagang pagdadalang tao ng mahal na Birhen. Siyempre, nakarating kay San Jose iyon. Siya isang taong matuwid, pero ayaw niyang mapahiya si Maria. Father, ano bang ibig sabihin ayaw ng mapahiya ni San Jose si Maria? Alam natin na sa batas ng mga Hudyo, ang babaeng matagpo ang nagdadalang tao ay nang hindi pa kasal, ay may tuturing na isang pakikiapid, no? At dadalhin sa plaza na may dancing fountain. Hindi. Madadalhin sa plaza at babatuhin ng mga tao, no, hanggang mamatay. Pero hindi inisip ni San Jose yon na nagtaksil si Maria. Sa hanip, aakuin ni San Jose kung anuman ang mangyayari sa kanya, kay Maria, at siya ay aalis, hihiwalayan ng lihim. Akalain mo yun, balita na silang ikakasal, buntis pala, iniwan pa ng lalaki. No? Ngayong araw na ito, mga kapatid, karapat-dapat nating pasalamatan si San Jose sa pagtugon niya sa paanyaya ng Diyos na tumayo bilang ama ni Jesus at tumayong asawa ni Maria. Ito ang misyon ni San Jose. Kung bakit, Father, bakit nawala na si San Jose nung siya ay nangangaral? Bakit nawala na si San Jose nung si Jesus ay naghihirap, namatay sa krus? Yun ay may malalim na paliwanag, no? Kaya naroon ang dokumento ng simbahan tungkol kay San Jose, yung tinatawag na Redemptoris Custos, the person and mission of Jesus Christ. At itong huling dokumento ng simbahan tungkol kay San Jose ay ang Patris Corde. Ito, makikita natin kung papaano tumugon si San Jose sa paanyaya ng Diyos na tumayo bilang ama at bilang asawa ni Maria. Paano na lamang kung hindi sa ating ebanghelyo, una, nais takasan ni San Jose si Maria nang malaman niyang ipinagbubuntis ni Maria si Jesus. Kung tutuusin, may karapatan naman si San Jose na hindi panagutan si Maria, sapagkat hindi naman talaga siya ang ama ng dinadala sa sinapupunan ng mahal na Birhen. At definitely, after the Annunciation to the Blessed Mother, the first person who knew that Mary is buntis through the Holy Spirit
ay sinabi kay San Jose. Walang duda. No? Pero kung mababa at walang pananampalataya, hindi taong matuwid si San Jose, hindi agad aakuin, hindi agad tatanggapin ni San Jose yun. May malaking panganib kung tuluyan ngang tinakasan ni San Jose si Maria. Maaring tuluyang mamatay si Maria sa pamagitan ng pagbato ayon sa batas ng mga sinaunang mga Hudyo. Buti na lang na iba ang kwento. Nagpakita kay San Jose ang isang anghel ng Panginoon sa isang panaginip. Mahalaga sa mga sandaling tayo nalilito, natatakot, hindi alam kung anong gagawin, ay tumahimik at magdasal para humingi ng liwanag sa Diyos. Sabi ng ibang mga manunulat, sa kaiisip, sa kada dasal, nakatulog si San Jose. Huwag kayong tutulog ngayon, ha? Saglit lang ito, matatapos na. Kaya doon sa panaginip, ang anghel ay nagsaad, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Lumakas, naging buo ang loob ni San Jose at pinakasalan niya si Maria. Yun ang bunga ng pananampalataya. Para bang dito, the faith of the Blessed Mother meets the faith of Saint Joseph. Tunay kung gaano kahalaga ang pagtugon ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan, ganon din kahalaga ang pagtugon ni San Jose. Mga anak, ipinagpapasalamat ba natin sa Diyos ang ating mga magulang? Ipinagdadasal ba natin lagi ang ating mga magulang? At tayo bilang mga magulang, sana tumutugon tayo sa hangarin, kalooban ng Diyos na maging mabuting ama, maging mabuting ina, at bilang anak, maging mabuting anak. Ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo ay patunay ng kanilang pagtugon. Mga kapatid, ang kasaysayan ng kaligtasan ay hindi natapos nung ipinangako ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po ang kaligtasan. Pero ililigtas ng Panginoon ang taong tinutulungan niya ang kanyang sarili. No? Ang kaligtasan ay patuloy na nangyayari at patuloy tayong nakikibahagi dito. Nais ng Diyos ang ating buong pusong pagtugon upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. At ang paanyayang ito ay alok para sa lahat. Alok para sa makasalanan, alok para sa hindi man nakikilala pa o sumusunod sa Panginoon. At ang paanyayang ito, sana ay tugunan natin. Iginagalang po ng Panginoon ang ating kalayaan sapagkat ayaw ng Diyos na sumusunod lamang tayo sa Kanya dahil sa takot. Ang pagtugon ni Maria at Jose ay bunga ng kanilang pagmamahal sa Diyos at malayang pagpili sa Diyos. Sana masalamin natin ang pag-ibig na unang ipinagkaloob ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Ang pag-ibig ng Diyos sa pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus. Sa misang ito na itinatampok si Poong San Jose, pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakaloob sa atin pagkakalob sa atin ni San Jose bilang ating modelo at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Salamat sa mga tatay. Tayo nga po ang tatay na nasimba. Pakitayo po. Yan.
Salamat po sa inyo. Palakpan natin ang mga tatay. Kayo po ang haligi. Salamat po. Kayo po ang haligi ng tahanan. Malaking bagay na sa pamilya, ang ama ay, sabi nga dito, halimbawa ni San Jose, pagiging matuwid. No? Salamat sa mga tatay na naninindigan at nagpapatunay, nagpapakita ng kabutihan at kabayanihan para maitaguyod ang pamilya. At bilang mga anak o asawa, ipagdasal mo ang iyong ama, ang iyong asawa kay San Jose na modelo ng mga ama. Sa misang ito, sa panalangin at pagtangi natin kay San Jose na ating tagapagtanggol at patron, maging sensitibo tayo sa mga paggabay ng Diyos at gawin ng may pagtitiwala at pagnanampalataya ang kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng bayan, ipinagkatiwala ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Gilbert Garcera na aming obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso. Masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa magitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularawan nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya, sa magitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas na matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa magitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan na nila ang kaharian at kaningningan mo. O Diyos na hindi nagmamaliw kailanman, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin to sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang mag-aalay po ngayon ay pangungunahan ni na Engineer and Mrs. Julius and Rosalinda Flores and family.
po may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ang ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging iabang tao, upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Nahahayag na namatay ang iyong anak. At babalik sa wakas, babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Jose Marello, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Idalangin natin sa ating Amang nasa langit na Kanyang pagtibayin ang ating pananampalataya at pagtugon, katapatan sa kalooban ng Diyos, katulad ng ginawa ni San Jose. Ito ang ating dasal sa panalangin itinuro ni Jesus, ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa nagkakasala
la sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace to all. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang itinuring na anak ni Jose. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong ininyang tatanggapin siya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nilingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at pakaingatan ng mawain at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mahal kayo ng Diyos, tapos na ang misa. Humayo kayo at patuloy na hanapin at sundin ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.